Ano ang gagawin sakaling dumating tayo sa punto na mainit tayo sa Panginoon, willing tayong maglingkod hanggang mamatay tayo from birth to death, no? Nandun yung promise na maglilingkod tayo sa Panginoon nung una natin siyang makilala. Pero along the way, dumating itong mga iba't ibang sitwasyon na nagpapahina sa atin. May sinasabi po sa Ephesians chapter 1, 18 to 20. Ito po ay isang panalangin ng isang lingkod ng Diyos sa mga na naglilingkod dati, naniniwala sa Diyos, pero mukhang parang yung pananalig nila ay mawawala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Despite of hopeless situations, God wants us to know the hope we have in Christ. Wala yung hope natin sa mundo. Wala yung hope natin sa mga sitwasyon natin. Ang hope natin ay kay Kristo. Kaya kapag patuloy po tayong kay Kristo lumalapit kahit aandap-andap na pananampalataya, hindi po yan hahayaan ng Panginoon na mawala. Sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan, sa mga kapatid na magpapaalala sa iyo, sa salita ng Diyos na maririnig mo o sa mga awit na nagpapatotoo na ang Diyos ay hindi ka iniiwan kung bubuksan lamang po ang puso natin. At kapag yun ang tinatanaw natin, dito ako tinatawag ng Diyos, ng pag-asa ay lagi kay Kristo. Kahit saan po tayo dalhin ang mga paa natin palayo sa Diyos, dadalhin tayo ng the same feet palapit sa Panginoon kapag nauliwanagan po ang ating mga kaisipan. Paano tayo naliliwanagan ng kaisipan? Sa pamamagitan na rin ng salita ng Diyos. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, binanal na po tayo ng Panginoon dahil kay Kristo. Siya po ang nakabalabal sa atin. Amen? Hindi ang ating mga mabubuting gawa, kundi kay Kristo. Kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin, mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihang ding yun ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. So the same power that raised Jesus from the dead is the same power that works in us. So kapag sinasabi natin nanghihina ako, mayroon pa bang lalakas sa Espiritu ng Diyos? Amen. Alam niyo po, kapag bumangon po tayo, tumayo tayo, kahit hinang-hina tayo, palalakasin po tayo ng Panginoon. Obedience is the key. It's not about what we feel, but it's about what the Word of God says. Remember, nawa po, ang nagpapaliwanag ng isip natin ay ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita upang malaman yung pag-asa na kung saan doon tayo itinalaga, tinawag. And who is our blessed hope? None other than our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nawa po, kung kayo po ay nasa kalalagayang nanghihina, sumusurrender, nag-give up, huwag po.